Saturday morning. Welcome to Farmer's Talk 2.0. At syempre, tayo may kasama ding iba pa, si Sir WBA. Good morning. Good morning sa inyong lahat and good morning sa ating mga netizen. Kamusta kayong lahat dyan? Of course, si Miss Ali. Good morning. Morning. And si Miss Duz. Ay, good morning. Ayun. And, Fresh na happy fresh. birthday. Happy Happy birthday. birthday! Yun, Yeah, At, ilan taong ka na? Depon na niyan. Ay, wala pa pala siya. Wala pa, 14. Bata pa lang. 14. Pero ayaw kang palabas sa karsada. Ayaw payagan eh. Kasi po minor. Minor pa lang ako. Okay, so yung mga minor injury dyan. Minor injury. Support. O, ito, dahil sa birthday ni Miss Luz, ito ang ating topic. Okay, ang susi para maiwasan ng mga karaniwang sakit at problema sa inaalaga, ang biig. Tatalakayin natin yung karaniwang problema. Teka, may nakalimutan tayo. O, kamusta kayo dyan, Ana, Rachel? Kung nanonood kayo, kamusta na Oo kayo? Okay pa ba kayo dyan? Si Ana po namamalat. So, be safe, sabi nga lagi. Okay, so ito po ang ating papaksain ngayon, yung mga karaniwang problema para malaman natin kung anong gagawin natin. Yes. So, unahin natin siguro ang simulan na natin kagad. Yan. Ano ang masakit at problema na madalas na nararanasan ng mga biik? Pagkapanganak yung MMA na tinatawag. So, nagkakaroon ng infection. At saka yung mataas na lagnat pagkapanganak. So, kapag kanilagnat kasi may stress sa inahin, so yung paglabas ng gatas is medyo nagkukulang o kaya naman ay napipigil. Then, pangalawa dyan is nagkakaroon din dun kapag ka-inverted yung mga teeth ng mga biik. So, walang masasak masyado, hindi madidede ng maayos kasi nga inverted yung kanilang mga napipigilan yung paglabas ng gatas. Yung inverted, ibig sabihin nun, yung nakalubog, Nakalubog. yung lipon. Oo. Yes. Yung tene, nakalubog. So, Teeth po. Hindi Teeth. maabot. Teeth. Yan. Ipin. Para maganda daw. Yes. T-E-A-T. Yan. Okay, sige. Of course, sa panahon ngayon, yung matinding init ng panahon, nakakaano din yan sa ating mga inahin dahil na-stress sila, hindi sila mapakali sa sobrang init. Kaya nagkakaroon ng pagkawala ng gatas ng inahin. And then, yung lahi na pipiliin natin kasi minsan din may mga lahi ng inahin na hindi maganda magatas. So, ayun, nakakaano din siya. So, kapag ka hindi magandang magatas yung inahin, so mas maganda sigurong palitan na natin. Meron palang inahin na hindi maganda magatas talaga. Tsaka isa rin yung ingatan niyo yung mga pagkain. Kasi kung yung pagkain na ibibig niyo sa inahin niyo, may mga aflatoxin, yung mga Yes. amag, makaka-apekto rin yan siyempre sa kanila. Ayun. And then, kapag ka sobrang tanda na ng inahin, mahirap na rin talagang magatas. So, papalitan na rin natin yung inahin na ating kukunin. Huwag naman masyadong matanda, nakakasakit. Gaan lang lang yung salita. Kapag Gaan- medyo matanda na yung inahin, Hindi ganon. Nagkakaedad. oh, Yan, nakakaingat. Usually yung mga inahin lang na medyo matagal na nanganak, yun ang nagkakaroon ng madalas na problema. yes. So, siguro din, yung inahin na pipiliin natin para magkaroon ng problema sa mga biig is yung talagang kaya, huwag natin pilitin. May iba kasi dyan, halimbawa kung nanganak ng 7, 8, hindi pa. Pero hindi na sinasaalang-alang yung mga magiging paglaki na ng mga biig. So, doon nagkakaroon ng problema. I strongly disagree. Kasi based on yung actual natin, yung Sa actual, yung actual, yung mga nag-aatobi, ba hanggat malusog at kaya ng katawan nung inahin, kaya pa. At saka yung litter size niya maganda pa eh. Yung based on our observation, yung na-encounter namin na matagal na minsan, may mga 8 pa nga hanggang 10 na parity pa eh, nagagamit pa nila eh. Minsan, naawa na lang yung farmers eh. Kaya na lang nila pinaltan, pero nanganganak pa. Yun, basta't malusog pa. Oh, yun din po, kapag kulang sa nutrients yung isang inahin, so nagkakaroon, kapag sobrang payat, nagkakaroon din talaga ng kulang sa gatas na inilalabas. Malnourished. Malnourished, yes. Kung buhay pa lang Oo. kung buhay ang lolo ko,
ma-justify niyan sa lola ko eh. Ganon. Yan. So dapat kapag ka nakakaranas ng ganun yung ating mga inahin, so bigyan natin ng tamang nutrisyon at saka i-check din natin kasi kaya nga nagkukulang is dahil sa inahin, di ba? So tingnan natin maigi kung ano yung inahin na nakuha natin, yung lahi, kung meron ba itong sakit o ano para hindi makapinsala or makaano dun sa datas na ilalabas niya. At the same time, yung ating pigiri, yung ating kulungan, baka naman kasi yung ating kulungan is masyadong laging basa, so nagkakaroon ng infection, nandun yung bacteria, so nagkakasakit yung ating mga biik. Madali nilang malalaman niya kung mataas ang bacterial load yung farm nila, yung kulungan, pag amoy malansa. Yes. Pag amoy malansa, miski anong linis nila yan, mataas ang bacterial load niyan. Ayun. So, It's i-chlorinate a good nila. tip, ano? Oo. Yes. Pag ba nag-chlorinate, sabi nyo, sir, ilalabas syempre baboy? Hindi, kahit na doon, Hindi na? i-scrub mo yung mga, Sahig. pag nawala yung amoy malansa, normally, nabawasan. Ano ba ang proper way ng paglinis ng sahig? Yung, di ba meron naman tayo na bibiling mga, yung scrubber, yung parang nylon na yung i-scrub mo na. Sasabunin po muna bago chlorine. Oh, mas magandang isabay mo na yung sabon at saka Sabon, chlorine, chlorine, para isa na lang. kuskusin, tapos hugasan na, Oo. okay na. Tsaka pag nag-i-scrub ka, para hindi mo maramdaman yung pagod, sabayan mo ng music, sabayan mo ng dance step. Ang Yan. ganon. Pero hindi ba na yung alingasaw ng chlorine nakaka-apekto sa baboy, lalo na kung maliliit pa? Hindi naman. Okay na. Mild lang yung ilalagay nating chlorine sa kanila. Para ding ano yan, yung di ba yung Clorox natin, Sorox, that is chlorine. O, di ba naamoy natin yun? Opo, O, yun. opo. Okay lang. Oo. Hindi naman pala kaya ilabas pa. Okay. Yes. So, yun ang dahilan Ng mga failure of colostrum sa isang inahin. Colostrum is only available in quantity for about 12 hours and after 20 hours, this will be reducing and not even. Oh, magandang tip yun. Oo. So, kailangan pala talaga ma-avail ng mga biik yan agad. Pagkalabas, dapat makadede ng colostrum yung mga biik dahil yung colostrum is nagbibigay ng antibody sa mga biik para iwas sa mga sakit, mapataas yung resistensya ng biik. So, kapag nagdede sila ng mga 20 hours na ang nakalipas, ano na pala? Gatas. Yun yung wala ng colostrum. Yes. So, ang ginagawa po namin na tinitip natin hanggat mari sa mga nagpapaanak, paglabas ng bawat biik, padede agad. Hindi yung hihintayin nyo lahat lumabas, saka nyo papadede. Pagkalinis. Pagkalinis sa pagkalinis automatic yan. Usually, ang ginagawa nila, maglabas ng bacon, yung bibig. So, sa bibig, Pupunasan. pagkatapos ng automatic, dapat sa bibig. So, dapat matiyak natin na talagang mababantayan natin yung pagbibigay ng colostrum sa mga Yes. So, pagkaanak dapat nandun tayo para mapadede kaagad natin yung mga biik ng colostrum na galing sa inahin. Kasi pag minsan napabayaan natin mga partners, minsan nagpupuntatakbo sa ulo, yun doon nakakagat ng Yes. inahin. Pero on actual, minamalot yata ako. Okay. Nako, delikado. Nakakabing, ubo ng ubo eh. Alis na nga sana ako eh. Hindi. Siguro sa akin, yung ngayon at saka noon. Opo. Nung araw, siguro yan, totoo. Aha. Yung opinion ko lang Opo. Kasi ngayon na-observe ko, pinapractice din naman ng mga hog racer natin yan. Pero ang dami pa rin nag-i-scouring na biik. Di ba? Although sinusunod nila yan na yung colostrum, sinusunod naman nila. Pero ang dami pa rin Parang hindi mo scouring. epekto yung antibodies na sinasabi natin. Maybe iba talaga nung araw at saka ngayon. Pero ang naobserbahan ko, dahil ang dami nating trial na ginawa, hindi naman common na sa atin yung tayo nag-introduce ng technology. Really, ginawa natin para tulungan ang mga farmers. Napansin namin dyan, yung inahin na binibigyan natin ng gumagamit ng atobi, nilalagyan nila yung pagkain nila. Yung pinatatang, lalo kung nag-lactate, nagpapagatas, binibigyan na natin kagad yung inahin. Tapos, yung effect ng technology niyon, bukod doon sa init, pumupunta sa gatas, nadedede nung biik. So, yung observation namin dyan, yung nag-i-scouring, halos negligible.
Tapos yung nakikita natin nag-i-scouring pero malalakas lumulundag, nag-flaplas yan kasi nakakuha sila ng bacteria, na-flaplas sila. Yun lang yung observation ko lang ngayon. Kasi based on yun sa theory nga natin, maring noon, nung malinis pa ang mundo, maring totoo. Saka yung maayos sa mga pakain natin sa mga alaga natin. Pero ngayon, marami na di ba? Kung ano na yung pinakakain. So, kung maobserbahan nyo, pag yung inahin ng anak, nagpadede, talagang inaabangan ng mga farmers yan. Padede din na yung first na gatas kasi yung colostrum. Kaya and yet, makikita mo, ang dami pa rin yung scouring. Masintabi pa sa kumakain. So, yun. Opinion ko lang yun. Okay. So, ito po. At tingnan natin ang isa pang problema sa mga biik. Overlay. Yan. Yan ang tawag ng iba, pero sa iba, crashing. Ano ba yung mga ibig sabihin yung overlay, may crashing? Parang nasa gasaan no? Ay, crashing. Ito ba crashing and nagka-crash ba ako kay Oo Vicky? nga, oo nga. Well, ang sabi kasi, ewan ko ba do kung ano yun. Sige. Parang Vicky eh. Sabi nila, ang akala ko nga pagtatae ang ang number one. Pero ang number one pala yaan. Yung most frequent problem ng mga nag-aalaga, yung napipisa, nadadaganan, ano pa ba ibang tawag doon? Nadadaganan. Yun. Yung mga Nahihigaan. biik, Oo. nahihigaan. Oo. Ang sabi nila, ang mga dahilan dyan marami. Una, medyo hindi maliksi yung biik, umiwas. Okay. Pangalawa, may behavioral problem yung inahin. Ano yung behavioral problem? Like, bata pa kasi siya, so parang she doesn't mind. Yung motherly attitude, wala Parang siya. ganun, wala. Basta siya, hihiga na lang. Ayun. Tapos, ikatlo is, maaaring naiinis siya doon sa kanyang higaan. So, parang hanggang doon lang talaga kaya niya. Pagod na siya, gusto niya humiga. So, ibabagsak na lang katawan niya. Yes. So, mali yung forma. kulungan. And yung isa is, mabigat talaga siya. So, para bang hindi niya kayang katawan niya, so nangangalay siya, bigla na lang niya ihihiga. Yun yung mga base sa pag-aaral at obserbasyon ng mga expert. Kaya bigla nilang nahihigaan nila yung biik. Ngayon, yung mga biik, bakit naman sila napipisa? Sabihin, bukod sa mabagal kumilos, is yung iba kasi is play legs. So, hindi kagad talaga makakaalis yun, di ba? Kahit nga nakasaklay na, hindi kagad makakaalis. And yung iba naman is talagang ayaw umalis. Kasi nga gusto nila magsiksik sa nanay nila, either kulang pa sila sa nadedede or starved sila, at saka higit sa lahat, gusto nila ng init. Yun. So, ayaw nilang umalis. So, ang nangyayari is nagdadaganan sila. Dyan siguro, yung mga ating magbababoy, dyan sila nakakuha ng idea, yung farrowing pen. At saka lactating pen siguro. Ito yung tinatawag nilang ipet, ano? Opo. Ipet. Ako actually, bumili ako niya noon. Yung siyempre, ma-experiment ko, tinitingnan. Totoo yung sinabi niyo na dadaganan. Kasi, minsan yung farrowing pen, o lactating pen nila, yung pang-ipet, maluwag. O di, pag yung baboy nakatay, tapos yung mga big nasa ilalim, bigla na lang siya mabilis. O, ako, suggestion ko doon sa mga nag-design, lagyan nyo ng adjuster. Tornilyo lang. Opo. Kumbaga, halimbawa gustong humiga ng inin, it will take him quite a time to give yung chance yung mga big makatakbo. Kumbaga, run for your life kasi hihiga na si mami kaysa sila madiginan, siyempre, masikip ng konti, bumabangga yung katawan, it will take time bago siya bumaba. Yun. And then, actually yan, kaya ko lang nasabi, dahil ginawa ko din yan sa trial farm natin. Inobserbahan ko lahat yan O, miski naman na nakababa na siya dahan-dahan, may mga biik talagang matitigas ang ulo. Opo. Maring ayaw nilang umalis. Tulad ng sabi nyo, hanggang nadaganan sila, ang lapad ng katawan ng inahin, yung ulo na naipit, hindi nakahinga, namatay siya. Yun. Kaya ang ginawa natin noon, yung ipa, Yes. yun ang ginawa nating bedding. Tapos actually wala tayong pang-ipit noon Opo. Kasi yung ipa parang caution. So miski nadaganan sila yung nang inahin, yung biik nakakahinga pa kasi porous yun So actually wala kami mortality. Hanggang Ayun. ginawa lang namin noon, buntes,
Sabi nga kay Ana, bakit tayo magbabantay ng magdamag dito kung leukemia tayo, di nauna pa tayong mamatay sa baboy. Opo. Hayaan na lang natin sila dyan. Nung araw naman, ganyan lang naman silang mga anak. Wala naman nagbabantay. Oo nga. Di pinabayaan namin. O kinabukasan, nanganak siya. Pagdating namin sa farm, nagtatakbuhan na yung mga biik Yung nanay na rin siguro nagputol ng puso din. Mhm. Tapos pinabayaan lang namin, obserba namin, wala kaming mortality nun. Yun. Mhm. I'm just sharing this. Yes, sa mga- and nasabi rin niya yun kasi nga merong mga biik na pinanganak mahihina. Kaya yung technology natin, hindi man sa pag-aano, ay ang inilalabas sa biik, sobrang liksi. Yes, that's true. Kaya hindi mahihigaan Pumoporma pa lang yung inahin talagang takbo na yung biik Oh, yung observation, paglabas niya, tapos inalis yung parang plastic Opo. ng nawala na, tapos miski may post siya, takbo ng takbo Yun. So kadalasan po sa mga kaibigan na naapektuhan ng ganitong problema ay yung mga biktima, sabi nga, yung mga biik na 1 to 3 days old. Yes. Yan ang madalas sa pag-aaral po yan. So ayan po ang isa. So pinag-uusapan natin yung problema para alam natin yung solusyon na gagawin natin. At maiwasan yung mortality. Scouring or diarrhea. Yan yung karaniwan talaga na pinaka-common na sakit ng baboy dito sa atin, mapamalaking farm o maliit na farm na kapag hindi naagapan is nauuwi sa mortality. So ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng scouring yung ating mga biik? Una dyan, saan ba nagmula ang sakit na yan? Una, bacteria, virus, parasites na meron sa ating farm. So, dapat ang gawin natin sa mga ganyan, unang-una, para hindi magkaroon ng scouring, kapag nagpapalit tayo ng pakain o feeds ng inahin or ng biik. So, dapat hindi yung pagpalit mo is actual na palit ka agad. Dapat yan, kapag gradual lang yung ilalagay natin. Pangalawa, ano ba yung kulungan natin? Baka naman kasi yung kulungan natin, yung pagkain natin sa inahin, nakakalusot yung biik, nakakain ng biik, yung pagkain ng inahin. So, nagkakaroon ng scouring. Kasi nga, ang bituka ng biik is hindi pa ganun ka-absorb or hindi pa ganun ka-develop. Kaya dapat kung ano yung pagkain ng biik, yun lang yung ibibigay natin sa kanila. Then, maruming kulungan o paligid, isa yan. Kasi kapag marumi yung ating kulungan, yung paligid, so mayroong mga bacteria, virus na mayroon, at madalas pa nga yung sahig ng ating kulungan is basa. So, dapat panatilihin natin na tuyo yung ating sahig ng kulungan. Then, matinding init ng panahon, isa din yan sa nakaka-scouring. Kasi kapag ganyan na mainit yung panahon, so medyo din yung ating mga biik Kapag mainit ang panahon, babasain natin yung kulungan nila kasi pakiramdam natin, naiinitan yung mga biik. So, hindi natin alam na mas nakakasira pala yun sa mga biik na nagkakaroon ng cause ng scouring sa kanila. Then, yun nga yung pagkain natin, yung pagkain dapat medyo ma-absorb muna ng mga biik bago tayo magpalit. Yung iba nga ang ginagawa kapag sa inahin, nagpapalit sila kasi nadede pa yung mga biik So, 1 week na meron pa siyang halong lactating na pakain. Yung pang gatas pa ng inahin bago sila magpalit para madede pa rin ang mga biik. Di ba minsan yung ito yung brand at tapos naubusan, tapos papalitan ng ibang brand, nakakapagdulot din ng pagtatay yan. Yes. Yes, so, kasi naninibag yung system nila, no? Pero, kung mapapansin nyo, ang hirap, Parang, for you to enjoy yung pag-aalaga ng baboy, parang hirap na hirap ka ngayon. Ang dami mong dapat ingatan. Correct. Di ba? Oo. It should be very, yung bang, a passion that you should enjoy. Ganyan. Actually, yung mga gumagamit ng technology, hindi sila nakaranas ng ganyan. In fact, may experiment kami ni Ana nung araw. Kasi, request nung farm, kasi nga, ang problema niya inbreeding. So, when we came in, na-improve namin yung genetic potentials, 500 sow level yan Ang dami. Dumami ng dumami. Tapos yung productivity niya ng biik, laging pinapakyo nung i-require siya ng mga 1,000 piglets every day
hanggang sabi niya sa akin na meron ba tayong pwedeng gawin niya? Sabi ko, attorney, wala akong, I'm not an agriculturist or anything that has to do with but pwede tayong mag-explain no? So, ginawa namin noon, gumawa kami si Ana, gumawa ng feeds na, kasi di ba padededehin mo pa yung yung biig, tapos it will take about 1 month bago maiwala yan, no? So, nag-experiment kami noon. Una yung 5 days. Gumawa yung creep feeds. 5 days. After 5 days na din, iniwalay na agad namin sa inahin yun. Kinakain namin ng creep. But then, may mortality ako. Pero meron kaming control din noon na yung mga kapatid noon. Ginawa namin na 10 days. Yung 10 days na yun, 10 days na nag-dead dito sa inahin. Tapos, dun sa tabi niya, nag-introduce kami ng creep feeds. Tapos, after 10 days, inihiwalay na namin yung inahin. Yung, yung creep na lang yun. Wala kaming scouring, yung control namin. Pareho silang lumaki. Ang kulang lang sa amin, yung aming, yung experimental namin, mahaba balibo, pero yung height pareho. Mapayat lang ng siguro 30% compared to sa control. So, sabi namin ni Ana, nutritional. Kulang tayo sa nutrition. Ganon. So, from there, makikita ninyo na actually, hindi lang namin na ituloy ni Ana yun eh. Sabi, malaki palang tulong yun dun sa mga hog raiser kasi yung cycle mo, mas madadagdagan ka. Tapos yung after mga 1 week, nag-hit na ulit yung inahin o nagbuntis na ulit. Ganon. So, yung inaano natin na yung pagpapalit ng pagkain immediately will cause scouring. It is true kung mahina sa sistema mo. But then yung ginamitan kasi namin ng technology, ito on the cellular level. So, lahat very stable, firm lahat and very efficient. Wala kami na-experience. Na-experience namin pagdudumi yung sumisirit, tubig, pero malilig sila. We call that flushing. Nagpa-flush sila ng bacteria kasi they can always take any bacteria kasi baboy nga, pati sa simiento, naglilig sila dyan. Yung balahibo nila. So, it is not impossible na they can get some bacteria or organism that will cause those scouring. Pero, hindi sila wala kami mortality. Yun ang kagandahan ng may technology. No? Siguro, every time na merong bacteria, halimbawa, o parasites, pina-flush out. Samahan na rin nila ng good nutrition. Tama yan. Okay, so ayan po ang isa sa madalas na problema. Actually, sa mga groups, mga partners, yan na madalas natin nakikita na paano gagawin, tatayang ka lang biig, tatayang ka lang inahin, pati inahin nga eh. So, humihingi sila ng saklolo. Yung mga ganun ko, mga scouring lang doon, madali lang po yan. Tawag lang po kayo sa amin o sa Facebook namin o sa forum. I can assure you, in 12 hours, within 12 hours, sometimes hindi pa tayo aabot doon. Yes. Ano po ba ang, if you don't mind, ano po ba ang dapat na maging dosage pag ganung nagtatai talaga? It is safer na, halimbawa, maglagay ka ng 2 kutsara ng ng atobi per kilo o tsaka 2 kutsara sa inumin. Ayan. Baka oras lang yan. Pag hindi na po makakain, halimbawa talagang katulad ng isa kahapon, talagang may mortality na siyang isang biik at hindi na rin kumakain ng iba. Yung inahin. Yung mga biik po. Yung biik. Opo. Kung mga biik, yung kalahating kutsarita, i-force feed nila yon. Tapos every 2 hours. Tapos pagka force feed nila, sasamahan nila na kung ano yung pagkain ng biik. Nabawa yung big booster na sasamahan nila ganon. Kung wala, lagyan nila ng kanin, yung ganyan, yung just for the intestine to digest something. Tsaka carbohydrate is more of energy yan. Yes. Yan. Okay? So, ayan po, at yun ang gagawin natin pag mayroong problemang scouring. Yeah, madali lang yun. Alright, and we go to the next. Okay, so, ito yung giniginaw. Ayan, giniginaw yung biik. At ito po ay sinasabi nila na ang kadalasang dahilan nito is hindi sila kasi sanay do sa temperatura na nilabasan nila. Kasi ang temperatura nila usually sa loob ng katawan is 39 to 40 degrees. Mainit talaga yun. Yes. Pero paglabas sila, minsan 25, 27 degrees,
Pero ang sabi ng mga expert, kung makakuha ka ng mga 34 degrees, pwede na. Magsusurvive na ang biik. Mhm. No? So, ang problema lang, yung temperatura na kailangan ng inahin at saka ng biik, magkaiba. But they share both yung same airspace. Kumbaga, yung espasyo, pareho lang nandun sila. Kailangan ng isa init, kailangan ng isa hindi ganon. Yes. So, anong nangyayari is, hindi mo matimpla yung tamang temperatura. So, ang purpose, ang suggestion ng iba is magkaroon ka ng heat lamp, which is the traditional way ng pagpo-provide ng init sa mga biik. Kaya lang, ilalayo daw po ng kaunti sa inahin kasi napupunta rin doon yung init na iinitan din yung inahin. So, dapat talaga yung crib area mo, may heat lamp ka doon na doon magsisiksik yung piglet, hindi doon sa inahin. Kaya konektado to doon sa pagkapisa Oh. Kapag wala kang inilagay na crib area or yung may heat lamp Parang ka, brooding area. parang brooding area mo, is doon nagsisiksik sa inahin. So, talagang mapipisaan ka ng mga biik nun. So, pag-isipan nun natin, ng isang way, heat lamp. Ngayon, meron na ring heat pad. Yung parang, hindi ko lang makita yung materialis ito, pero ito, ang kagandahan nito is yung mismo higaan nila mainit na. Tama-tama na. At ito, merong connection sa kuryente. Parang mag-imagine ka na isang mat, pagkatapos merong nakatindig na wire, pero balot siya ng metal, kaya hindi mangangat-ngat yon. And then may kuryente, isasaksak mo yon. And natitimpla mo yung temperatura. Kung anong kailangan ng mga biik. And another way para mag-provide ng init sa ating mga biik is yung tatakip sa mga kulungan ng Lona. simple way. Nagtatakip lang sila ng kulungan ng gilid sa gilid. At yung panghuli ay yung heater. Yan, meron sila nilalagay na built-in thermostat para mag-provide ng heat. But anyway, kung ano yung kaya nyong gawin para hindi magkaganon yung biik. Total, ang mga biik naman is saglit lang naman yung kailangan nilang init na yan and then makakapag-adapt na sila. So, gawin natin. Ang kailangan dyan, matibay resistensya, di ba sir, ng mga biik na ito paglabas. Actually, from there on, kung i-follow lang nila yung principle, actually, pwede silang maglagay ng brooder na ma-observe. Pwede nga yung ginagawa natin sa broiler. Yung brooder natin, ilaw lang, wala na talagang heater. So, kinokontrol na lang natin sa labas yun. Kasi kailangan din replacement ng oxygen. Ayun. So, kasi ang naman, may body heat din naman talaga ang mga biik. Opo. So, yung body na i-contain mo, tapos yung nirelease nilang carbon dioxide ng katawan, ma-release nila, ma-replenish. Para hindi sila malaso nung hangin Yes, nila. oo. Hininga nila mismo. Kumbaga Tama yun. ang Pilipino matatalino yun. Kaya lang minsan ang Pilipino, observation ko ganito pag bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Marami akong na-meet na mga farmers that they do farming just for status. Miski nalulugi sila, para bang mga tao na yung bayong, pwede mo naman lagyan o kaya paper bag, pwede mo naman nagpamili man. Pero gusto nila yung mga branded bags pa. Masabing Tama. high class ka. Yes. Meron ako meet na mga ganyan na farmers na they are more of status. I have a farm. Status I have a symbol. breed like this. I'm using this kind of medical. No, I don't use local products. I import this. Oh, my consultant is an Italian or a European. Ganyan. Ay pa nila mga UP grads natin, yung mga agriculture. Hindi, marami ako na-meet na ganyan. One time, nagpunta ako doon sa Dumaguete. Pinuntahan ko pa. Politician. Hindi ko banggit ba? Pagdating ko, nakausap ko yung manager. O, sino ba yung yung consult? European. He comes here once a month, we pay for the airfare, everything, ganyan. Bigat naman. Ilan ba yung baboy mo? Ganyan. So, hindi naman karamihan. More of status. Later on, I spoke to this guy from UP na and we were talking about the farm. They handle. Yung pala, siya yung consultant na sinasabi doon. Tinawagan ko yung tao. Sabi ko, are you talking about Dr. this and that? Sabi niya, kilala mo? Oo.
Siya pala yung consultant. Akala ko, European. Mm. Hindi siya sumagot. Sabi ko, what's the point? Mm. Mas magagaling ang mga Pilipino. Mm. Tsaka, Tama naman. iba pa rin ang practice ng Pilipino compared dun sa yung mga, sabi na, foreigner, no? Iba yung condition natin dito. Pag walang gamot yan, yung mga dahon-dahon, magagamit yan. Correct. Alam nila Oo. yan eh. Very resourceful. Mm. Ayun. Magtatanong lang ako, sir. Kasi chill, di ba, yung giniginaw. Maraming nagtatanong sa atin, ubra daw ba na pagkapanganak ng inahin, yung mismong beddings ay i-provide sa biik ay yung ipa? Yeah, ginamit namin yun eh. Sabi Hindi ko nga daw sa'yo, ba kakainin ng biik Biik. yun? actually, marami ako naririnig niyang kinakain daw, kinakain. Sabi ko, yung baboy kumakain sa, yung nguso nila, di ba, parang... Sinusungkal. Yon. Yung sinusuyod nila yung higaan. Siyempre, mapupuno yung bibig nun. No? Pero, alam naman nila kung pagkain yan o hindi, o pwedeng kainin o hindi. Yan. Sa akin, ang totoo sa akin, hindi ako naniniwalang kinakain ng biik yun. Maring, tinidilan, tinitikman, pero not to the extent na kinakain. Kasi kung kinakain nyo, ubus na yung beddings nila, kinain eh. Hindi ba? Yung simple reason na observation and justification before you make a conclusion. Pag-iisipan mo, kung kinakain yan, ubos yung beddings. No. Di ba? Yun. Tsaka nakakasuffocate yung ganon. Hindi mo malululun yun eh. Oo, kasi Machochok yun, matalas, sasabit yun matalas yung ipa. At hindi niya matutuno yun dahil may pagka-silicone yun eh. Yes. Yun. Remember, keep piglets in the feed area for approximately 1 hour. Piglets learn the behavior of using cribs within the first 40 to 48 hours of the life. Iba ginagawa nila, pagkapanganak yan, ano ba, di dumedi na sa inahin. Nag-i-introduce na sila ng crib feeds, yung pinapahid sa daddy ng inahin o doon sa pangin, tapos tumitigin para napapamiliarize sila. Kasi iba pa rin yung pinagsabay nila yung gatas at saka yung crib feeds. Na-obserbahan din namin yun, iba yung growth at saka yung Para ng biik. Para mas mabilis mag-awat sa biik. Oo. Matutong Siguro, kumain. sir, yun yung mga nando sa edad na parang malapit na mag-shift sa Hindi pagkain ng feeds. Hindi, yung ibang ginagawa talaga, kahit kami ginawa namin yun. Sa first Napanganak. ilang araw po. Tapos dumedede sila. Mm. Siguro after 1 day, 2 days, ganyan. Ayun, yun nga po. Yung crib feeds, kasi very fine yung powder, inaano na namin sa daddy yun. Ah. Para naaamoy, nalalasahan nila. Tapos doon sa brooding area nila, meron ng kaunti doon. So, tinitikman-tikman nila yun. Naobserbahan din namin, na kapag sila tumitikim doon, tapos dumedede, iba yung laki niya. Mas Because, mabilis. iba yung mass density ng meat, Oo. iba yung mass density ng crib feeds. Oo. Pero alam niyo, sir, parang wala halos gumagawa niyan eh. Ang nakasanayan ng, maganda yung binigay na tip ni sir, ang nakasanayan ng mga nag-aalaga is, papadede mo na yan hanggang sa yung malapit na mag-introduce ng Ng pig pagkain. booster. Tsaka lang sila magdidikit-dikit sa dede. Almost 1 Pero yung month. sinasabi nga na ni sir na ganon, yung sinasabay halos, so ilang araw lang na nakakadede, gaganon na. Hindi halos ginagawa yun eh, no? Kasi ang reason ng iba, these are actually information that I also got from the farmers. Ang reason nila, nakakatipid sila. Gatas lang kasi hindi sila bumibili. Actually, magkano lang yung crib feeds at ang kukunin ng grams lang. Napakatipid. Pero yung growth naman ng piglet, mas mabilis. Ganda. At saka mas mataas ang immune system. Kasi sabi nga natin, pag mabilis lumaki, mabilis bumigat, mas mataas ang antibodies sa immune system kasi cells regeneration. Yes. May utak ang baboy marunong din yan eh. Tsaka yung sense of smell nila. Pagkapanganak, dalhin mo doon sa crib area nila. Ayun. Tapos later na pag sila pupunta rin sa inahin. So alam nila na merong, that's true. Meron silang instinct. Alam din nila na, ito pwede pala tayo dito kung nagiginaw tayo. Kasi magkakameron ng comparison Yes. yun eh. Pagka-dede, doon na muna tayo sa crib area natin kasi mas okay doon eh. Si mami, baka madaganan tayo, taba-taba eh. Teka muna. Yun, birth defects. Yes. Ano ba yung mga birth defects? Puntahan natin. Yan, common dyan yung male one testicle. On testicle. Oo. Female, very small vulva and few teats.
with inguinal or Scrotal. hernia. Small piglet with weak splay legs. At saka? Genital tremor. Oo. So, i-discuss lang natin sandali. Kasi meron na, sir, yung isa lang daw ang testicle. Yung pa talaga yung nakikita natin na kapag pinapakita pa nga ng mga nasa groups, diba, na isa lang talaga. Will it affect yung parang production, yung performance nung biik, kung sakali paglaki na? Of course. Para sa akin, it's not worth na talagang palakihin mo na lang yan, for meat na lang, wag mo nang for gawin breeder. meat. Kasi, Okay. obviously speaking, lahat ng nakalagay niyan, sa akin, ng tingin ko, my own opinion is based on genetic defects. Yes. Yung genetic defect yan. So, Opo. what are these genetic defects? Genetic defects sa akin is, when we talk about cellular structure, may mga problema siya doon, may mga abnormalities. So, kapag yung male meron siyang yung genes na ganon, nanamanan niya doon sa mga magulang niya, at nag-mate siya ng pwedeng manahin yon. So, Aha. yun yung tinatawag nating inbreeding. Kumbaga namamana, imbis na ma-improve natin, tumataas yung breeding kasi halimbawa kung may mga sakit yung mamamana, tas may tatransfer, tas minsan gagamitin pa ulit natin yung magkakapatid na yon na pambreed, pamparami. Hanggang later on, lahat ng mga produce natin, may mga problema. Abnormal lahat sila. Ang ibig nyo ba sabihin, sir, halimbawa lang may biik ako, ayoko ito, hindi ko kayo tuturo Sige, sige. Hindi, kunyari A, B, C, D, apat. Di mo sila ituturo mga A, B, biik. C, D. Oh, Pero ikaw ang inahin. Oh, ako ang inahin eh. Oh, may biik ako eh, di ba? Okay. Kaya nga sabi ko, may biik ako. So, apat. Oh, kunyari, apat kayo. Naging, yung isa lang ang testicle. Does it mean na itong inahin ko ay nagkaroon ng inbreeding? Or maaring do sa una pa sa kanyang generation meron? Hindi. Maaring, kung yung inahin mo, ibang breed yun, di ba? Kung ibang breed yun, maaring wala siya noon. Maaring yung male na baboy, Alright, oo. meron siya. Miski siya, normal, yung Siya niya, lang mismo. sa kanya nang galing. Yun. Okay. So, yung mga kinukuha natin si Milya, maaring doon nagmula yon. Yes, kaya importante na ba yung kinukuha yung pambulog na baboy o yung Opo. yung artificial insemination, talagang kilalanin yung mabuti, talaga magaganda yung lahi nila. Yun. Okay. Or isa rin sa nagiging cause kaya nagkakaroon din ng birth defects, yung mycotoxin na tinatawag po natin. Kaya Isa rin may yung malaking isa lang ang factor din testicle. yun. Yes, Ah, kasi oo. kapag ka nakakain ng may amag yung isang inahin, so yung pinaka DNA or RNA nung inahin sa pagdevelop nung mga biik na tawag dito, nalilihis. So nagkakaroon ng isa na nagkakaroon talaga ng infection or birth defects na lumalabas. Totoo yan. Gawa ng, di ba, ano ba yung mga cancer natin? Those are caused by organism or bacteria. So, ano ba tong mas matindi tong mga aflatoxin, yung mga amag, akala nyo ganyan-ganyan lang yan. Napakatindi niyan. Na kaya yun ba, yung pitch nyo, napansin nyo na may amag, lalo yung mga kulay-kulay green dyan. Naku, huwag nyo papakain yan. Ayun. I can assure you, mga 2 to 3 days patay yung nyo. So, kung ipinilit nyo pa rin yan, yun, kaya niyan tumunaw ng, doon sa loob ng reproductive system ng inahin, pwede siyang makasira doon na, pwede niyang tunawin yung paa, o yung, kaya minsan may lumalabas na gano'n, kaya nagiging lunutin yung piglets nyo. Kaya yung aflatoxin, napakatindi po niyan. Kahit sa tao, wag nyo sisingutin yan, kasi may mga case study po niya na yung iba, nagkameron ng, yung nasal infection, hindi na ang ginawa, kinayod yung buong ilong. Wala siyang ilong. No. Wala ring mata. Oh. Pero buhay yung tao. Ayun. Okay. Okay. Ano pa? Maliit na bulba, no? Yung puwerta ng biik na babae, maliit, at saka may few teeth. So, itinuturing itong birth defects. Yes, siyempre, hindi normal. Oo, kasi kumbaga, hindi siya pwedeng pabulugan.
Oo. Oh, kasi Pwedeng gawing ina. oo. Hindi maganda Meat kainin. lang siya, meat. For meat. And then of course, the inguinal or scrotal hernia na ito yung nakikita nating merong umuusli. Yung parang bukol, parang Mm-mm. sabi nga natin hernia is loose. Lus. So, yun ay defects ninyo. Pero bakit yung iba, ipinapayo agad na katayin, patayin. Pero sa atin, di ba, sa ating group, hindi. Kasi sa akin lang, kasi kapag ka nagkaroon ng ganyang scrotal hernia, so kapag lumaki siya, hindi maganda yung magiging karne din yan. Merong tag dito, maanggo yung amoy. Yung iba naman, pag may birth defects, sabi nila, mabagal lumaki, so parang kakainin lang. Yes. So, hindi kumbaga, hindi nila masyadong makikita ng magiging trumpet doon. So, kaya ang ginagawa nila, pinapatay o pinapatay mo lang nila as early as possible. But in the new generation, can we correct that? Yes, actually, lahat naman ng genetic defects na to, nakukorek yan, na-improve natin eh. Kaya ang ina-advise natin no, kasi napatunayan natin at hindi lang sa madaling panahon. It took us years bago natin na-prove yan eh. Tsaka yung mga farmers mismo nagsabi na yung genetic defects nakukorek ng technology on the cellular level. Yon. Halimbawa, yung ginamit mong lalaki at babae, pinag-mate mo. Of course, kaya dito, kailangan natin ng magandang pagkain. Opo. O yung mga ina-advise ng mga medication tsaka mga nutritional na ating mga bet at to lahat, sundin po natin yan. Kasi lahat yan, tutulong lang po tayo dyan for utilization. So yung mga genetic defects nung cells na yon, na i-correct ng technology yon. Yung lalaki, babae, binigyan technology. So during that time na bago mo sila ipag-mate, mapapansin mo diyan, halimbawa yung specimen ng lalaki, yung sperm count niya, yung live na cells, nakalimutan ko na term doon, ganyan. Ma-inspect mo yun, may record ka niyan eh. Makikita mo tumataas yun. Pati doon sa babae. Ayun. Pag pinag-mate mo yan, kumuha ka ng magagandang biik doon sa doon sa mga anak. So kasi na-correct na yung genetic defects niya doon sa inahin eh. So, na-lessen din sa anak. Doon sa anak, kumuha ka ulit ng pinakamaganda doon, tain ang pagmito. Makikita mo, as you go along, yung genetic potentials ng mo, nare-reverse. Nare-reverse yan. Until finally, makita ang bilis tumaki ng mga baboy mo, mataas ang livability, tapos makonti lang silang kumain. Yun. But of course, yung mga malaking may tutulong nung mga i-advise natin ng mga vet at nutritionists na ibibigay nila inputs kasi doon sa inputs na yan, dyan kukuha yung technology ng mga potentials to be converted na kakailanganin natin to boost the performance of the cells. Ayun. Okay. So, isa pa ay yung meron pang problema, yung splay legs. Di ba? Yung bisaklat yung may mga ganung biik eh. Pero may nakikita tayo, mga partners na tinatalian. Para makalakad. Elastic band. Hindi, yung mga Para ganyan, ma-correct. kung spray legs na, madali lang yan. Kasi una, weak ang cells, weak ang nerves, ganyan. Bigyan lang nila ng technology. In 1 week, makikita nila. Talaga? Kasi marireconstruct yung 1 week. cellular, yung structure. Kasi yung bawat cells natin, may mga design yan. At saka specific function sa bawat bawat tissues natin, we have millions of cells in our body, kahit sa animals. They have different functions, they have different potentials, lahat and program. So, pag ibabalik nung yan, ng technology, kung ano yung design nila, makikita mo, yung May spray legs, correct. makita, kusan tatayo yan, ayun, yung experience natin, marami akong case na ganyan. Within 1 week lang, minsan 2 or 3 days, minsan 12 hours ka lang. Ano po yan? Mga 1 tablespoon ang ibibigay? Yung sa mga piglets, mahihina kumain yan. Ginagawa na namin, pagka may mga ganyang problema, ginagawa na namin 20 grams per kilo. Tapos Every time nakakain. Oo. Pagka nakita mo na reconstruct na sila, okay na, ibababa mo na yung sa 2.5 grams per kilo. Yun. That's nice. And of course, yung congenital tremor. Pag sinabing congenital tremor, yung paglabas pa lang, pagsilang sa kanya, nanginginig na siya. Hindi siya giniginaw, pero nanginginig. Iba kasi nagiginaw. So, ito daw po ayon sa mga expert ay
kailangan mapadede, sabi ng mga vet, na mapadede within 24 hours. Mhm. But, don't worry, in a month, ay nawawala na yung Nawawala. kanyang panginginig. Na yun. Naman natakot lang nung paglabas. Ikaw po din Oh, this is not my world. Natakot. So, ayun, yun ang mga common. Meron pa ding mga partners na minsan nagiging problema yung anemia. Ano ba magagawa natin dito na problema ng mga biik na anemic? Ay, madali lang yan. Tulad ng ina-advise ng ating mga vet, di ba binibigyan lang sila ng yung iron. Ayun. Iron Kaya lang extra. problema, kapag yung iron na hindi naman na-utilize nakain nga, na-inject, hindi naman na-utilize ng cells dahil hindi efficient yung cells, Mm. nahihirapan din. Ang ginagawa natin diyan, kasi tayo continuous tayo doon sa natin trial farm, technology. Ang ginagawa namin diyan nila marami kami experiment ni Ana doon eh. Mm. Pag nanganak yung inahin, pati yung inahin, binibigyan ko na. Sabi ko, bigyan natin. Hindi, ganito lang ang payo ng doktor. Hindi, tama yung payo ng doktor. Mhm. Mas economical yan. Ah. Pero, di ba ang katulad sa tao, pag ang babae nanganak, di ba ang daming dugong lumalabas? Opo. Yung inahin, ganun din. Maawa naman tayo, bigyan natin. Oh. Di, binibigyan Oo nga. namin yun. Tapos, yung piglets naman, binibigyan na rin kaagad namin. Although, yung protocol ng mga vet natin, yung mga ilang days bago bigyan, Ako naman, kasi hindi nga ako doktor, sabi ko, bigyan na rin natin kasi iba pa rin yung may nutrition yung dugo. Yung Mhm. dugo nila kasi nga, kapag kami hindi tama yung red blood niyan, sino ang magdi-deliver ng oxygen doon sa blood? Mm-mm. But then kung mahina, miski marami tayong yung red blood, kung mahina ang potentials niyan, hindi niya rin ma-deliver. O kung kaya lang niyang kunin, hindi niya ma-magnesize yung oxygen molecules to be delivered on the cellular structure. Kaya yung pinagsasabay namin, yun, nung ginawa namin, wala na kami Naayos naging na. problema. Mm. So, kami ang ginagawa, kami. Yun, yung inahin, pagkapanganak, binibigyan namin. Kasi hindi nga ako vet hindi ako, ang ko na lang, logic. Pero mas matipid yung advice ng mga vet. Yes. Ako naman, siyempre, love for animals, kaya mga kapitbahay ko, mahal na mahal ko. So, Dahil ayun. may mga pet sila. Pati yung Oo. mga piglets, ayun. Mm-mm. So, okay naman. So, meron ka pa ba idadagdag na common? Ito yung mga common problems and diseases lang po na sa ating mga biik na dapat natin na papag-aralang mabuti para alam natin kung anong gagawin. So, ang susi lang dyan, sabi nga, ang susi, good nutrition, Farm management. good farm management, Yes. and of course, the technology. Mhm. Kailangan natin i-upgrade yung ating sistema ng pag-alaga sa pamamagitan ng mga technology. Sana po, nakatulong po ang konting mga ibinigay namin sa inyo o shinare ng mga kaalaman. Alright? Let's go through all the messages Yes. ng ating mga watchers, Viewers. viewers, Election eh. election. Okay. So, Okay. I'd like to point this question ni Sir Dan Franco. Sabi niya, can Atobi improve the fertility of hog or any animals? Yes. Yes na yes. Kasi, marami kaming experiment yan. Isang malaking farm, kilalang farm. Yung mga boar nila na binebentang kinakarni na. Kasi nga mababa yung count. Yes. Sabi ko, hindi makukuha ho natin yan. Just give it. Ayaw man nyo lang. Ginawa ko, pinagbibili ko yung mga boar na yon. Presyo ng pangkarne. Ang halaga sa kanila noon, 25,000. Noon pa, mga 80s pa yun eh. Ba 90s yata. So, yun. Lahat, hanggang nauubos ko lang. Gagawin ko, within a week, bibigyan ko yon ng technology at magandang pakain. Makikita mo, yung balls nila lalaki, ganyan, tapos pantay na pantay. Tapos yung bang maganda yung katawan. Tapos ibebenta ko yon ng mga 20,000. Di kumikita ko. Hanggang nagtaka sila, bakit? Sabi ko naman sa inyo, ganyan-ganyan eh. Tapos may resibo niyo ako. Sinasabi ko, galing sa inyo. Pero bakit mas mura ang bili mo? Kasi nga ganyan. Next, sinasabi ko naman ang totoo.
Ah. Hanggang 3.9 nila. O, dahil sila kompleto. Ayun, nakita nila na within a week, tumaas siya ng 80-85% yung motility. Yung buhay na life. Galing. Oh, yun. Ginawa din namin yan sa baka. Sa isang agricultural institute na kilalang kilala. Yung Brahman to eh. Yung specimen na kukuha nila kaunti lang. Siguro, sabi natin, mga isa, dalawa. Nung ginamitan namin after 1 week, nakakuha sila na 10. Yung araw-araw nakakuha sila na 10. Ayun. So, talaga na-improve. Kaya kung motility lang, wala akong problema yan. Basta't bigyan nyo ng magandang pagkain, tsaka yung mga ina-advise sa mga vet, yung mga doktor, nutrition, dyan din kukuha ng ibibigay sa inyo yan. Okay. May mga tanong pa po ba tayo bago tayo punta doon sa next important Yes. portion? Wala na? Meron pa. May comment po si Miss Annalisa Bachar. Ayon po sa mga expert, normal lang po na minsan kinakagat po ng inahin yung biik kasi po stress sila. Mga ilang araw lang po yan at babalik sa dati, lalo na po dun sa unang parity. Close monitoring lang po sa pagpapadede sa mga biik para maiwasan po yung pagkagat ng inahin sa mga biik. Yan. 5 to 7 days po age ng biik, pwede na po mag-introduce ng creep feeds or piglet booster sa mga biik. Ayun. Alam mo, si Miss Ana, init na init ngayon sa bahay nila. Gusto niya na rin sinabi. Oo nga eh. Punta ka rito. Kaya ganyan, ito meron pa siyang sinabi. Kung pipili ng inahin, ayaw pa lang po kailangan maganda na ang pag-aalaga at tamang nutrisyon at maintenance po Tama. ng technology para makapagbigay ng magandang gatas. At Ayan. ang ating nutritionist. Alam niyo ho mga kaibigan, kahit tayo po ay merong issue na yung sa lockdown, Yes. ang Team Atobi po ay nagpapatuloy na mag-share ng mga information and inspiration. And of course, we're trying our best para po lalong ma-improve ang pagkikipag-communicate sa inyo. May ano lang po ako, yung nakapagpadala na, yun nga, medyo may kahigpitan sa checkpoint. So, we make it sure po na pag we try na ipadala siya once or twice a week. So kung gusto niyo po makapag-deliver ng Atobi, do it as early as you can para pag may chance po na makalabas kami, maipapadala po namin. So yun, nakapagpadala na po the other day and last week. So hopefully po ngayong araw na ito, madala po namin sa LBC. Okay. Tapos, isa na lang po. I'd like to say thank you to my future sister-in-law, LB. Thank you for watching. Announcement from Miss Ali. Yes, so last week po, in-announce po namin na pwede na po kayo maging bahagi at kapamilya ng Atobi community through our website. Ngayon po, tuturo po namin sa inyo kung paano po kayo mag-sign up at mag-login sa ating forum. Yan. Explain natin, kaya namin gagawin ito kasi marami tayong mga netizen na hindi computer literate. Yes. Diba? So, kahit ako, aminado ako eh. O yun. Hindi lang naman ako, marami naman kami eh. Ayun. So, ayan, kaya ho ituturo kung paano. Yan. So, paano po maging bahagi at kapamilya ng Atobi community? So, ang website po namin ay atobinanotechnology.com. Pwede na po kayo pumunta doon para po masundan nyo po yung tutorial. So, una po, meron po sa itaas ng website na login. Pindutin nyo lang po yan. At makikita nyo po to, login, yung una po. Pero pag wala pa po kayong account, pwede po kayo mag-sign up. Click nyo lang po itong sign up at ito po yung lalabas. Pwede po kayo mag-sign up or login gamit ang Facebook. Kung nanonood po kayo, pwede nyo po gamitin yung account nyo. Google or Gmail o kaya email. Pero bago po tayo mag-proceed sa mga hindi pa po alam kung paano gumawa ng email, ito po ang guide nyo. Specifically, Gmail account po para po mas madali. So, una po, punta po kayo sa gmail.com at meron po dyan itong unang lalabas, yung sign in to continue to Gmail. So, kung wala pa po kayong account, pindutin nyo lang po yung create account sa ibaba. Ito po, naka-circle po siya. At makikita nyo po to. Kompletuhin nyo na lang po yung form at saka mga hinihinging information. Tapos, pindutin nyo po yung next. Kung tapos na. Ayan po.
Yan. So, sa last page po, may privacy and terms. Kung sang-ayon naman po kayo sa privacy and terms ng Gmail, mag-scroll po kayo pababa at may button po doon nakasabi I agree. Pindutin nyo lang po yun. At makikita nyo na po yung Gmail account nyo. So, yun na po yun. May Gmail account na po kayo na pwedeng gamitin para mag-sign up sa ating website. So, pagkatapos po nun, pag may account na po kayo, pwede nyo po gamitin yung account nyo sa Atovi website para magsimula ng discussion tungkol sa kahit ano pong paksa sa agrikultura. Kung gusto nyo po magtanong, pwede rin po para po masagot ng Atovi community at Team Atovi. At pwede rin po kayo sumagot, kayo po mismo na may account, pwede rin po kayo sumagot sa mga tanong ng iba at mag-share ng mga experiences nyo at mga knowledge nyo sa iba pang paksa. So, ayun po yung computer version. Pero kung gagamitin nyo naman po yung cellphone nyo, ito naman po kung paano. Una po, pagpunta nyo po sa atovinanotechnology.com, ganito po itsura ng website natin sa cellphone. Meron pong 3 lines sa upper right. Ayun po yung menu natin. Pindutin nyo lang po. At makikita nyo po yung login ulit. Pindutin nyo lang po yan. At makikita nyo po ulit yung parehas na page. Kung wala po kayong account, sign up lang po. At pwede nyo pa rin po gamitin ang Facebook account nyo po, Gmail, o kahit ano pong email kung Yahoo po ang email nyo. At pwede rin po kayong magsimula ng talakayan o usapan sa mga paksang agrikultura at magtanong sa forum natin. So, kahit wala po kayong computer, cellphone lang, pwede po kayo pumunta sa forum, makipag-interact sa iba pang Atovi community at Team Atovi. Tapos, pwede rin po kayo mag-comment sa mga ibang tanong. Tapos, yun na po. Ask ko lang po, ilang days po ba diet ng inahin pagkatapos po bulugan? Paano ilan days diet? Hindi ko rin gets yung tanong ni sir. Ilan days diet? Kasi nakasanayan mga partners, nung iba natin, kahit yung dinalaw natin si Noraline, na kabubulog lang yan. One day, Kailangan na Ida-diet. tipid lang ang Oo. pakain. Ganun po ang nakakasanayan nila. Kaya tuloy siguro yan ang tanong niya. Pero sa ating palagay, doon sa binibigyan nating feeding management, di ba, may nakasulat doon kung ilan yung dapat ipakain sa ganitong magmula 1 to ganito 21 days ng pagbubuntis. Bibigyan namin ho kayo ng Yes, meron kumpleto. kaming feeding Yan, management. ano po namin yan sa inyo? Isusulat. Yan. Oh. Forward namin sa inyo yun. sige, si Sir Orlan Gozon, good day po. Kailan po magkakaroon ng workers dog food? Paano po mababawasan ang mabahong amoy ng dumi ng aso? Paano ano ang pwedeng ihalo sa pagkain para mabawasan ang mabahong amoy? Yung Walter's Dog Food, nag-stop production time mo na yan. Gawa ng ang mahal ng ingredients. So, parang kahit ako, parang hindi reasonable. So, but then, pwede nyo kung gawin ganito. Kung gumagamit kayo ng dog food yung nabibili, yung 1 kilo, halimbawa, first time na lang kakainin, no? Una nyo palang i-introduce yung technology. Yung 1 kilo na una nyo papakain sa aso nyo, haluan nyo muna ng 1 kutsaritang Atobi. So, that is 5 grams. Pag naubos na yun, yung susunod na 1 kilo pakakain nyo, haluan nyo, 2 kutsarita na. So, 10 grams yan. Pagkatapos na yung pangatlong kilo ulit, 3 kutsarita na. So, 15 grams. Tapos, yung pang-4 na kilo, gagawin nyo ng 20 grams. Yung 20 grams kasi ang nakita namin more effective doon sa ano. So, pwedeng ihalo nyo na ho yan sa ano. Ang difference lang naman kasi no sa ginagawa namin na dog food, yung dog food namin, organic. Kaya mahal. Yung sa commercial, okay naman yan. Hindi naman namamatay yan. Pero kung concern nyo lang yung amoy ng dumi, yung ihi, tsaka yung healthy siya, Opo. ihalo nyo lang, makikita nyo. Halo, Kung Atobi. naman sa table foods naman, ang ginagawa namin dyan, ayun, bawa, kalating kutsarita muna ng sasanayin nyo muna sila. Tapos, susunod na kain, 1 kutsarita na, yon. Kung napansin nyo na yun sa dosage na gano'n, nawawala na yung amoy nung
dumi at yung ano. So, di mag-stop na lang kayo. Doon nyo na lang ilagay. Kumbaga, no, kung satisfied na kayo sa ganun. Tsaka, depende rin lang naman kasi dyan sa yung kung ano yung raw materials na ginagamit din naman yung facturer na ano. Katulad namin ngayon, di ba, yung may layers kami rito, hindi kami makalabas, hindi makano, may sako pa kami, may pagkain pa kami ng hugs doon, yung starter. So, in-adjust ni Ana yon. Ang ginawa ni Ana, yung pakain sa baboy niyon, nilagyan ng atubin, nilagyan ng nano base mix, at saka ng ano, yung limestone. Ang performance, mas maganda pa dun sa layer feeds Laging 100% Mas mataas yung CP content Oo. compare sa laying feeds. Mas tsaka yung egg production niya, laging 100% mataas. Ganda. Minsan may cases nga nagpapang-abot pa yung itlog Yes. Na bawa, 10 lang yung nangingitlog mo. Hindi, totoo, nagpapang-abot. Sobrang daming itlog, Bumilit yung cycle. Iba tayo yun. Okay, Mr. Katulad ng nangyari sa amin, kumbaga, for as long as may atobi kayo, nano-base mix, may alaga kayong paitlogin dyan, kung ano yung available yung fish, na-i-adjust natin para makater yon. Broiler, gagamitin din namin yung pagkain ng baboy. Kaso, hindi nga ako makalabas dahil wala pa akong parental consent. Hindi ako makabili ng day-old chick. Pero naka-ready na yung pagkain ng baboy na yon na in-adjust namin para sa broiler. Kumbaga, hindi na ganun kahirap. Kasi dati namumroblema mga farmers natin na paano wala sa aming pagkain ng pugo? Huwag kayong mag-alala, basta may pagkain ng baboy dyan. Bilang pagkain, hindi nawawalan yan Anong pagkain na meron dyan? Sige, pagkain ng rabbit, pagkain ko. Ano man pagkain meron dyan? Mai-adjust po natin yan. Okay. So, sa ngayon na naka-lockdown po tayo, ay ingat kayo. And of course, babalik naman yung ating normal na, yung regular natin na deliveries. Yes. At saka dito naman, lagi ho kami bukas. Meron nung nagpupunta rito. Di ba? Monday to Saturday, open po ang Yes. office Open naman ng kami. Team Atobi. Yung makakalusot lang po, yun. Makakapunta kayo dito. May mga nakakapunta naman within the area po, nakakapunta sila. So, Monday to Saturday, nandito pa rin kami. Yun lang po talaga ang medyo limited, yung paglabas-labas po natin, yung pagpunta po sa mga remittance center at saka sa pagpapadala. That's why po, once or twice a week po natin gagawin yung pagpapadala. Tsaka sumunod po tayo sa rulings ng ating gobyerno. Huwag matigas ang ulo kasi para sa ating lahat yan. Kung yung iba na internet, totoo naman yung sinasabi. Kaming lahat dito, wala kaming asymptomatic, wala kaming sign na meron kami. Pero pag nagpa-test kayo, meron pala sa aming carrier. O kung may isa sa aming carrier, alam niya, wala rin, nakipag-usap siya sa 10 tao, ay di natagdagan ng 10, kalat ang bilis. Ayun. Pero just the same, ang aking paalala, kumain ng ayos, magpahinga na maayos, maligo, kung hindi kayo naliligo, maligo palagi. At magtakip na rin ng bibig para kung meron man, kasi ang tagal bago malaman Yeah. Ayan. Yung pataasin niya immune system niya. That's the only way we can do That's that. the only way. Okay po. Okay. Alright, so yan na po. Ang pinakahuli na lang is we invite you to continue visiting our website and Facebook page and groups. Yes. Kung may mga katanungan po sila, pwede po silang mag-visit sa aming Facebook page, Atobi Nanotechnology. Yan po, Monday to Saturday po. Yung mga gustong magtanong, open po yan. May mga sasagot po sa inyo. Atobi Nanotechnology. At sa aming website po, atobinanotechnology.com. Tsaka ako, I do appreciate yung mga political leaders na binibili na yung mga local produce ng farmers at yun yung ibinibigay niya doon sa mga constituents. Yan ba, naka-lockdown na yun. Yun na binibigay niya instead of yung mga laging canned goods o yung mga imported na yan. Mas masustansya. At least kahit papaano, nakakameron pa rin na income yung tao, may pambili. Kahit papaano, makakatulong ng malaki pa rin yun yung economy natin para wag biglang bumagsak. Kasi, tinan nyo naka-lockdown tayo. Nagmura ng gasolina. Pero, sinong bibili? Mura nga, sinong bibili? Gusto ko man bumili, hindi man ka makalabas. Tsaka makabili man ako, nakalabas ako, saan man ako pupunta, haharangin ka, so wala.
yung pagkain din ganun. But our government is hindi naman ganun kahigpit talaga kasi mahirap maputulan tayo ng food chain. Yes. Well, again, ina-appreciate ko yung mga ibang political leaders na ang binibili nila yung mga local produce ng farmers. At saka, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung passion nyo baboy, huwag kayong tumigil. Darating araw, manon-normalize din lang yan. Konti na lang, patay na tayo lahat. Hindi, biro lang. It's a joke Sinasasaya po. ko lang kayo. Yes. Masyadong seryoso. Anyway po, I would like to say thank you sa lahat ng nag-greet po sa akin. Siguro po, thank you sa lahat to my family and friends who greeted me happy birthday. Thank you po. Siguro ang hingin ko pong gift sa inyo, please stay home and be safe. That's the ever gift na pwede niyong ibigay sa lahat ng nag-greet at nag-well wish sa akin. So yun lang po. Thank you so much. Sabi Happy nga, birthday daw ni Happy Rachel. birthday. Happy birthday. Until next Saturday. always remember, Team Atobi will continue to educate Share! And inspire others. Thank you. Bye-bye. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinabot sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi technology, Atobi technology, Atobi technology, Atobi technology, Atobi technology, Atobi technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang